Napansin mo ba habang tumatanda tayo, mas dumadalas ang pagpacheck ng dugo at laging binabanggit ng doktor ang salitang creatinine? Mataas po ang creatinine ninyo, ingat po tayo sa kidney. Sa totoo lang, para sa maraming seniors, ang salitang creatinine ay parang warning sign. Pero ang tanong, saan ba talaga ito galing? At bakit kahit nag-iingat na tayo, biglang tumataas pa rin? Alam mo ba na may ilang pagkain na akala natin ay normal lang? Paborito pa nga ng karamihan sa matatanda. Pero sa totoo lang, ito pala ang tahimik na dahilan kung bakit tumataas ang creatinine level at unti-unting nasisira ang kidney. Hindi natin ito sinasabi para takutin ka. Ang gusto lang natin ay mabigyan ka ng kaalaman para makagawa ka ng tamang desisyon sa pagkain mo araw-araw. Dahil ang totoo, hindi gamot lang ang solusyon sa kalusugan ng kidney, kundi ang tamang pagkain, lalo na sa edad 60 pataas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na pagkain na madalas kinakain ng matatanda na, ayon sa mga eksperto at doktor, ay konektado sa pagtaas ng creatinine. At mas masama pa, unti-unting sumisira sa kidney kung hindi agad na agapan. Pero bago natin pag-usapan ang listahan, unawain muna natin, ano ba ang creatinine at bakit ito mahalaga? Creatinine ay byproduct ng normal na paggamit ng kalamnan natin. Sa madaling salita, ito ang basura na lumalabas kapag ginagamit ng katawan ang enerhiya mula sa muscles. Normal ito, lahat ng tao ay may creatinine. Pero ang problema ay nagsisimula kapag hindi na kaya ng kidney na i-filter o alisin ito sa dugo. Kapag mataas ang creatinine mo, ibig sabihin ay nahihirapan na ang kidneys mong linisin ang dugo mo. At kapag hindi na agapan, pwedeng mauwi ito sa chronic kidney disease, dialysis o mas malalang komplikasyon. Ngayon, isa sa mga pinaka-nakakagulat na dahilan ng pagtaas ng creatinine ay ang pagkain na inuulit-ulit natin araw-araw, lalo na yung akala natin ay safe at healthy. At ngayon, sisimulan natin ang pagtalakay sa unang dalawang pagkain na dapat mong bantayan. Ang unang pagkain, processed meat. Oo, ito yung mga delata, hotdog, longganisa, tocino, ham at corned beef. Maraming seniors ang nasanay sa mga pagkaing ito, madaling lutuin, masarap at matagal ang shelf life, pero ang hindi alam ng marami, ang mga processed meat ay may mataas na level ng sodium, phosphorus at preservatives na nakaka-stress sa kidney. Ang sodium ay nagpapaipon ng tubig sa katawan na nagpapahirap sa kidney. Ang phosphorus naman, kapag sobra, ay nagpapalala ng kidney disease. At ang preservatives, lalo na yung may nitrate at nitrite, ay nakakasama sa daluyan ng dugo. May kilala akong lolo sa Cavite. Araw-araw siyang nagluluto ng corned beef at itlog sa almusal. Pero nang magpa-laboratory siya, lumabas na mataas yung creatinine niya. Akala niya normal lang iyon sa edad. Pero nang itigil niya ang processed meat sa loob ng isang buwan, bumaba agad ang reading niya sa follow-up check-up. Hindi naman kailangan talagang tanggalin agad. Pero kung araw-araw mong kinakain ito, baka ito na ang tahimik na dahilan ng problema mo sa kidney. Simulan mong bawasan, gawin mo na lang minsan sa isang linggo. Palitan mo ng fresh na itlog, munggo o lutong gulay. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pagkain na dapat mong bantayan. Red meat o sobrang daming karne. Lahat tayo gusto ng ulam na may karne, lalo na kapag adobo, kaldereta o inihaw. Pero tandaan mo, ang red meat tulad ng baka, baboy at laman loob ay mataas sa protein na kapag sobra-sobra ay naglalabas ng mas maraming creatinine. Kapag sobrang dami ng protein sa katawan, lalong nahihirapan ang kidney sa pag-filter. At kung araw-araw kang may pork chop, tapa o kare-kare sa mesa, hindi mo namamalayan. Pinapahirapan mo na pala ang kidneys mo araw-araw. Ang tanong ngayon, kailangan ba talagang iwasan ang karne? Hindi naman. Ang susi dito ay moderation. Kung dati ay palaging laman ng plato mo ang 2 hiwa ng baboy, subukan mong gawing kalahating hiwa lang, tapos damihan mo ang gulay o munggo. Kung dati ay araw-araw ang karne,
pwede mo nang gawing every other day. Isang lola sa Ilocos ang gumagawa nito. Mahilig siya sa dinuguan at adobo, pero ngayon, ginagawa niyang pang-weekend treat na lang. Sa ibang araw, munggo at ampalaya na ang ulam. At sa totoo lang, mas gumaan daw ang pakiramdam niya. At bumaba pa ang creatinine sa last check-up niya. Kaya wag mong isipin na pinapadayat ka lang. Isipin mo na inaalagaan mo ang kidney mo para hindi ka mauwi sa dialysis at para manatiling malakas ang katawan mo habang tumatanda. Ngayong alam mo na ang unang dalawang pagkain na konektado sa pagtaas ng creatinine, tanungin mo ang sarili mo, gaano kadalas mo silang kinakain? Kung araw-araw, baka oras na para baguhin ang routine mo. Hindi ito pagbabawal, ito ay paalala dahil ang kaalaman ang unang hakbang sa kalusugan. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang ikatlo at ikaapat na pagkain na madalas ding nasa mesa ng maraming matatanda pero hindi nila alam, tahimik na nagpapahirap sa kidney. Comment 1 kung may natutunan ka hanggang dito at kung may kakilala kang kapwa senior na laging kumakain ng delata o karne, pwede mo ring ibahagi sa kanya ang video na ito. Baka makatulong sa kanyang kalusugan. Ang totoo, karamihan sa mga matatanda ay hindi agad naaalarma kapag sinasabihang mataas ang creatinine. Minsan kasi, iniisip natin na normal lang ito kapag tumatanda o kaya naman sasabihin ng iba, basta wala pa ako sa dialysis okay lang. Pero sa totoo lang, ang stage bago pa man dumating sa dialysis iyan ang dapat nating iwasan. At alam mo ba kung ano ang pinakamabisang paraan? Ang pag-iwas sa mga pagkain na tahimik pero tuloy-tuloy na nagpapalala sa kalagayan ng kidney. Ngayong nalaman mo na ang tungkol sa processed meat at red meat, dumako naman tayo sa ikatlong pagkain na akala mo'y inosente pero kapag nasobrahan, delikado pala para sa kidney. Ito ay instant noodles at mga instant soup packs. Marami sa mga matatanda ang nahuhumaling sa mga ito dahil mura, mabilis lutuin, at may lasang makapal. Isang pakete lang ng pansit canton o instant mami, solve na ang almusal. Pero ang hindi mo alam, sa likod ng sarap at convenience na, yan ay napakataas na sodium content. Minsan nga abot sa 1,000 to 800 milligrams ng asin sa isang pakete. Bakit ito delikado? Dahil kapag sobra ang asin sa katawan, pinipilit ang kidney na magtrabaho ng doble para alisin ang sobrang sodium sa dugo. At habang pinipiga mo ng pinipiga ang kidneys mo, unti-unti itong napapagod hanggang sa hindi na niya kayanin i-filter ang mga toxins at doon na tumataas ang creatinine. May isang lola sa Bulacan na nakausap ko. Mahilig siya sa instant noodles. Tuwing merienda, noong una akala niya okay lang kasi maliit lang naman daw ang kinakain niya. Pero nang paulit-ulit na, unti-unting tumaas ang blood pressure at creatinine niya. Nang itigil niya ang instant noodles, sabay sa pag-inom ng tubig at gulay, nagnormal ang reading niya sa loob lang ng 3 linggo. Ang simpleng solusyon dito? Iwasan o limitahan ang mga instant na pagkain. Kung talagang hindi maiwasan, bawasan mo ang seasoning pack. Huwag ubusin lahat. Mas mainam kung palitan mo ito ng real food. Sopas na may gulay, lugaw na may konting tinapa o kahit sabaw ng nilagang gulay. Hindi mo kailangang maghirap magluto. Basta natural at hindi instant, mas ligtas sa kidneys. Ngayon, ang ikaapat na pagkain na madalas ring nakakaligtaan ay mga pagkaing sobrang rich sa dairy o gatas. Oo, tama ka, ang gatas ay may benepisyo. Pero kung sobra, lalo na sa edad na 60, pataas nagiging pasanin ito sa katawan. Bakit? Dahil ang gatas at mga produktong gawa sa gatas gaya ng cheese, butter at creamy desserts ay mataas sa phosphorus at saturated fat. Kapag maraming phosphorus sa katawan, lalo na kung mahina na ang kidney, hindi na ito kayang ilabas. Ang sobrang phosphorus ay pwedeng magdulot ng pangangati, problema sa buto, at dagdag stress sa kidneys. Ganon din sa saturated fat, pinapabigat nito ang gawain ng katawan sa pagproseso ng nutrients at posibleng magdulot ng paminsang pagtaas ng blood pressure at creatinine.
Hindi ito ibig sabihin na bawal ka na sa gatas. Pero kung sanay ka sa condensed milk, full cream milk, at mga dairy-based desserts araw-araw, baka dapat mo nang i-rethink ang iyong routine. Mas mabuti kung lumipat ka sa mga low phosphorus at low fat alternatives gaya ng almond milk o soy milk. Pero, syempre sa gabay ng iyong doktor. May isang lolo sa Quezon na dating mahilig sa gatas bago matulog. Araw-araw, isang malaking baso. Noong una, okay pa. Pero habang tumatagal, nagkaroon siya ng pangangati ng balat at paminsang pagsakit ng tagiliran. Nang ipacheck niya, tumaas ang kanyang phosphorus level at pati creatinine niya ay hindi na normal. Ngayon hininto niya ang gatas tuwing gabi at pinalitan ito ng warm salabat o low sodium soup. Malaking ginhawa raw ang naramdaman niya pagkatapos lang ng 2 linggo. Isa pang tip, kung mahilig ka sa kape na may gatas, subukan mo munang palitan ang dairy creamer ng plant-based option o kahit black coffee na lang kung kaya ng tiyan mo. Minsan, ang pagbabago ay hindi sa dami, kundi sa uri ng ginagamit natin. Kaya ngayon, sa mga natutunan mo, tanungin mo ang sarili mo, gaano kadalas kang kumakain ng noodles? Gaano karaming condensed milk ang ginagamit mo sa kape mo? Ilang beses ka bang kumakain ng cheese, butter o creamy dishes sa isang linggo? Hindi natin sinasabing huwag ka nang kumain, pero kung gusto mong manatiling malakas ang kidney mo, kung gusto mong iwasan ang dialysis, kung gusto mong may lakas ka pa para makasama ang apo mo sa mga susunod na taon, ngayon ang tamang oras para ayusin ang pagkain mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling 2 pagkain sa listahan at ito ang kadalasang hindi nababanggit kahit ng doktor. Pero sa mga pag-aaral, lumalabas na ang madalas na pagkain ng mga ito ay talagang nagpapataas ng creatinine, lalo na sa mga seniors. Comment 2 kung nanonood ka pa at may napulot kang bagong kaalaman. At kung may kilala kang kapwa senior na mahilig sa noodles o matamis na gatas, pwede mo ring ibahagi sa kanya ang video na ito. Baka makatulong sa kanyang kalusugan. Ngayong napag-usapan na natin ang 4 sa 6 na pagkain na maaaring tahimik na nagpapataas ng creatinine at nagpapahina sa kidney, sana unti-unti mo na ring naisa sa isip ang kahalagahan ng mga maliliit na desisyon sa araw-araw. Kasi sa totoo lang, hindi bigla ang lumalala ang kondisyon ng kidney. Kadalasan, dahan-dahan itong pinapahirapan ng paulit-ulit nating mga gawi, lalo na pagdating sa pagkain. At ngayong nasa huling bahagi na tayo ng ating listahan, ang ika-5 at ika-6 na pagkain ay maaaring hindi mo inaasahan. Akala ng iba ay healthy o kaya ay napakasimple lang. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na pagkain ng mga ito ay may direktang epekto sa pagtaas ng creatinine level, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Ang ika-5 pagkain ay ang mga pagkaing may sobrang asukal, lalo na yung mga matatamis, na inumin, desserts at paboritong tinapay ng maraming senior, gaya ng ensaymada, puto, kutsinta at cake. Bago ka magulat, hindi natin sinasabing masama ang lahat ng matamis. Ang sinasabi lang natin ay kapag nasobrahan ka sa sugar, napapataas nito ang blood sugar level mo. At kapag tumagal ito, may epekto ito sa kidneys. Bakit? Dahil ang sobrang blood sugar ay sumisira sa maliliit na ugat ng dugo sa loob ng kidneys. Kung matagal kang may mataas na sugar sa dugo, unti-unti itong bumabara sa mga filter ng kidneys, kaya hindi na nito kayang alisin ang creatinine ng maayos. Iyan ang dahilan kung bakit maraming may diabetes ang nagkakaroon din ng kidney problems. May lola akong nakausap na laging may kutsinta sa umaga at soft drinks sa hapon. Wala siyang diabetes pero laging mataas ang creatinine niya. Nang tinigil niya ang soft drinks at binawasan ang matamis, biglang bumaba ang creatinine reading niya sa loob ng 1 buwan. Ang simpleng tip dito, hindi mo kailangang alisin agad lahat ng matamis, pero limitahan mo ito. Kung dati araw-araw, gawin mong every other day. At kung dati ay soft drinks, subukan mong palitan ng tubig na may kalamansi o salabat. Kung sanay ka sa tinapay na may palamang matamis, baka pwede mo namang subukang palitan ng nilagang saging o kamote. Paalala rin,
Basahin mo ang label ng mga inumin at pagkain na binibili mo. Kahit low sugar pa yan, minsan ay mataas pa rin ang carbohydrates na kalaunan ay magiging glucose sa dugo. Ngayon, dumako na tayo sa ika-6 at huling pagkain sa listahan. Ito ang prito at mamantikang pagkain. Oo, kasama dito ang mga paborito nating pritong tuyo, longganisa, tortang talong, at kahit mga fast food na fried chicken, fries at burgers. Bakit ito delikado sa kidneys? Kapag madalas kang kumakain ng mamantika, lalo na yung galing sa mantikang paulit-ulit ng ginamit, tumataas ang kolesterol at triglycerides sa katawan. Ito ay pwedeng magdulot ng bara sa mga ugat. At isa sa mga pinakatinatamaan ay ang blood flow papuntang kidneys. Kapag kulang ang oxygen at nutrients na nakakarating sa kidneys, nababawasan ang kakayahan nitong mag-filter ng creatinine. Bukod pa dito, ang sobrang mantika ay nagpapalakas ng inflammation o pamamaga sa katawan. Nadagdag stress din sa mga internal organs natin. May isang lolo sa Tarlac na araw-araw daw ay may pritong pagkain sa mesa. Prito sa umaga, prito sa tanghali, prito sa hapunan. Nang sabihin ng doktor niya na mataas ang creatinine niya, tinanong siya kung ilang beses sa isang linggo siyang kumakain ng prito. Sabi niya, araw-araw. Simula noon, hininaan niya ang prito. Sinubukan niya ang steamed, boiled at grilled. Ang sabi niya, hindi ko akalaing masarap pala ang pagkain kahit walang mantika. Bukod sa gumaan ang pakiramdam niya, bumaba rin ang creatinine niya. So ano ang pwede mong gawin kung mahilig ka rin sa prito? Una, gamitin mo ang mantika ng isang beses lang. Huwag mo na itong paulit-ulitin sa susunod na luto. Pangalawa, bawasan ang laki ng mantika na ginagamit mo. Kung dati ay lubog sa mantika, ngayon ay lightly fried na lang. Pangatlo, subukan mong gamitin ang air fryer, steam, boil o grill bilang alternatibong paraan ng pagluto. Hindi lang ito mas magaan sa katawan, mas makakatipid ka rin sa mantika. Ngayon na kompleto na ang 6 na pagkaing dapat mong iwasan o bawasan, tanungin mo ang sarili mo, alin dito ang madalas mong kainin? Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad, simulan mo lang sa isa. Bawasan mo ang soft drinks, ipalit mo ang prito sa pinakuluan. Bawasan mo ang gatas, palitan ng mas natural. Konting hakbang araw-araw, pero ang epekto sa kalusugan mo, malaki. Sa huling 2 bahagi ng video, tutulungan kitang gumawa ng isang simpleng routine at grocery strategy para matulungan kang kontrolin ang creatinine mo habang patuloy kang kumakain ng masarap, masustansya at abot kaya. Kasi ang layunin natin dito ay hindi lang ang umiwas sa dialysis, kundi ang mamuhay ng may sigla kahit sa edad 60 pataas. Comment 3 kung napanood mo pa rin ito at gusto mo pang matuto. At kung may kakilala kang kapwa senior na mahilig sa matamis o prito, pwede mo ring ibahagi sa kanya ang video na ito. Baka makatulong sa kalusugan niya. Ngayong natapos na natin ang buong listahan ng 6 na pagkaing dapat iwasan o bawasan para mapangalagaan ang iyong kidney, baka iniisip mo na, ngayon, ano na ang pwede kong kainin? Napakahalagang tanong iyan dahil hindi lang sapat ang pag-iwas sa bawal. Kailangan din nating malaman kung ano ang dapat ihalo, isama at i-prioritize sa araw-araw nating pagkain para tulungan ang katawan at kidney nating makabawi. Ang maganda, hindi mo kailangan ng mamahaling diet o imported na pagkain. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman, simpleng diskarte at consistency. Unahin muna natin ang paggawa ng simpleng meal plan. Sa umaga, imbes na kape agad ang inumin mo, subukan mong uminom muna ng maligamgam na tubig na may kalamansi. Bukod sa hydration, nakakatulong ito sa digestion at detox. Sa halip na instant noodles o pandesal na may palamang matatamis, pwede mong palitan ng nilagang saging o kamote. Yung mga pagkaing ito ay natural, low in sodium, at may fiber na nakakatulong sa daloy ng dugo. Para sa tanghalian, kung dati ay puro prito ang niluluto mo, subukan mong mag-grill, steam o magpakulo ng gulay. Ang simpleng ginisang ampalaya na
May konting itlog at kamatis ay mas masustansya kaysa hotdog o longganisa. Kung gusto mong mag-ulam ng karne, piliin mo ang manok na walang balat at huwag araw-araw. Sa hapunan, iwasan ang mabibigat at maalat. Pwede mong subukan ang sabaw ng gulay, monggo na may kalabasa, o tinolang manok na may malunggay. Masarap pa rin naman, di ba? Hindi mo kailangan isakripisyo ang panlasa. Kailangan lang ayusin ang luto at sangkap. At syempre, huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig buong araw. Maraming matatanda ang nagkakaroon ng kidney issues dahil kulang sa tubig. Minsan kasi, dahil hindi nauuhaw, hindi na rin umiinom. Pero sa totoo lang, sa edad natin, mas kailangan natin ng tubig para tulungan ang kidneys na maglabas ng toxins tulad ng creatinine. Pwede kang mag-set ng paalala sa phone mo o gumamit ng maliit na bote na may sukatan para ma-monitor mo kung umabot ka na ba sa sapat na baso sa isang araw. Ngayon, pag-usapan natin ang mga alternatibong pagkain na pwedeng ihalo sa diet mo. Una, mga prutas gaya ng mansanas, peras, pakwan at ubas ay safe para sa kidney, lalo na kung hindi ka diabetic. May mga natural antioxidants ito na tumutulong sa pagpigil ng inflammation at pag-regulate ng blood pressure. Pangalawa, gulay na may mababang potassium gaya ng repolyo, pipino, upo at sayote. Kahit diabetic ka, ligtas ito sa kidney mo. Basta, hindi lalagpas sa tamang dami. Iwasan lang ang labis na pagkain ng mga high potassium veggies kung may kidney concern ka, gaya ng kangkong, talbos ng kamote o saging. Maliban na lang kung pinayagan ng iyong doktor. Pangatlo, whole grains tulad ng oatmeal at brown rice. Mas maganda ito kaysa white rice kung hindi ka naman diabetic dahil mas mababa ang glycemic index nito at mas mataas sa fiber. Mahalaga rin na magkaroon ka ng isang grocery guide. Para sa mga seniors na namamalengke o bumibili ng pagkain, narito ang simpleng tips. Huwag mag-stock ng delata o instant food. Kung may ganyan sa bahay, mas matutuksok kang kainin. Bumili ng gulay na pwedeng pakuluan at i-ref, gaya ng kalabasa, sayote at upo. Matagal silang masira kaya sulit at safe. Maglista bago pumunta sa palengke o grocery. Kung may listahan ka, mas makakaiwas ka sa pagbili ng hindi kailangan, lalo na yung mga pagkain na mataas sa asin, asukal at mantika. At alam mo ba kung ano pa ang pwedeng idagdag sa routine mo para tumibay pa ang kidney mo? Ang pagkilos at paggalaw araw-araw. Hindi ito kailangan maging mabigat. Kahit 10 hanggang 15 minutong lakad sa labas o paglalakad-lakad sa loob ng bahay ay sapat na para mapaganda ang daloy ng dugo, mabawasan ang stress at matulungan ang kidney function. May kilala akong lolo na nagsimulang maglakad-lakad tuwing 6:00 ng umaga, kahit 10 minutes lang. Kasabay nito, binawasan niya ang prito at delata. Hindi siya nagpalit ng diet ng sabay-sabay, isa-isa lang. Pero sa loob ng 3 buwan, bumaba ang creatinine niya at hindi na siya palaging pagod. Dito natin makikita, ang pagbabago ay hindi kailangang biglaan. Kailangan lang ay tuloy-tuloy. Ngayong alam mo na kung ano ang mga dapat iwasan at ano ang mga pwedeng kainin, tanungin mo ang sarili mo. Anong isang bagay ang kaya kong simulan bukas? Minsan, hindi natin kailangan ng buong plano. Kailangan lang natin ng isang maliit na hakbang, isang desisyon na nagsasabing, gusto kong alagaan ang sarili ko. Sa susunod na bahagi ng video, ibibigay ko sa iyo ang full checklist ng mga pagkain na pwedeng-pwede sa mga may mataas na creatinine at mga simpleng lutong bahay na pwede mong i-prepare araw-araw para hindi ka malito at para mas madali mong maayos ang diet mo nang hindi nangangapa. Comment 4 kung gusto mong simulan ang bagong routine na ito at kung may kilala kang kapwa senior na gusto ring matuto tungkol sa kidney health, pwede. Muring ibahagi sa kanya ang video na ito. Baka makatulong sa kanya. Ngayong natapos na natin ang buong listahan ng mga pagkain na tahimik na nagpapataas ng creatinine at napag-usapan na rin natin ang mga alternatibo at simpleng paraan para simulan ang pagbabago. Panahon na para buuin ang buong larawan at ituloy mo ang bagong simula para sa iyong kalusugan.
ang pagtaas ng creatinine ay hindi senyales ng katandaan lang. Ito ay babala ng katawan mo na nangangailangan na ito ng tulong. At ang magandang balita, hindi ka kailangang maghintay pa ng mas malala bago kumilos. Sa tulong ng kaalaman, pagbabago sa pagkain at disiplina, pwede mong mapanatili ang lakas ng iyong kidney kahit sa edad 60 pataas. Bilang pagtatapos, heto, ang simpleng daily checklist para sa isang kidney-friendly lifestyle na pwede mong sundan araw-araw. Una, iwasan ang 6 na ito kung kaya mo. Processed meat tulad ng corned beef, hot dog, tocino red meat, o sobrang karne tulad ng pork, beef, laman loob, instant noodles, soup packs, at iba pang high-sodium processed food, dairy-rich food gaya ng condensed milk, full cream, butter, cheese, matatamis na pagkain at inumin, lalo na kung may soft drinks o sugary bread mamantikang pagkain. Lalo na kung paulit-ulit na mantika ang gamit, kung hindi mo agad kayang iwasan lahat, pumili ka lang muna ng 1 o 2. 1 linggo, 2 linggo hanggang sa masanay ka. Dahil ang katawan, sumusunod sa paulit-ulit na tamang gawain. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Huwag mong hintayin na mauhaw bago uminom. Targetin mong uminom ng 6 hanggang 8 baso sa isang araw. Kung walang ibang kondisyon, gaya ng fluid restriction mula sa doktor. Ang tubig ay hindi gamot, pero ito ang natural na panlinis ng katawan mo, lalo na ng kidneys mo. Pangatlo, isama ang mga pagkaing pampalusog sa kidney. Mansanas, peras, ubas, repolyo, sayote, pipino, malunggay, monggo, brown rice at oatmeal. Lahat ng ito ay may sustansyang tumutulong sa katawan habang hindi pinapahirapan ang kidneys. Pwede mong ihalo ito sa araw-araw mong luto. Hindi kailangang mahal basta natural at luto ng simple. Pang-apat, magplano ng pagkain. Bago pa dumating ang gutom, planuhin mo na ang kakainin mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Kung meron kang listahan, hindi ka na maaabot ng tukso na magluto ng delata o bumili ng fast food. Isa sa sikreto ng mga taong malusog kahit may edad ay ang pagkakaroon ng routine na pinaninindigan nila. Panglima, kumilos kahit kaunti araw-araw. Hindi kailangang mag-gym. Kahit maglakad lang sa labas, magwalis, mag-stretching o gumalaw-galaw sa bahay habang nakikinig ng musika, makakatulong iyan sa daloy ng dugo at kidney function mo. Ang katawan ay ginawa para gumalaw, hindi manatiling nakaupo buong araw. At higit sa lahat, maging mabait ka sa sarili mo. Kung sa isang araw ay hindi mo nasunod ang plano, huwag kang panghinaan ng loob. Ang kalusugan ay hindi karera. Ito ay habambuhay. Lalakad. May araw na mahirap. May araw na madali. Pero ang mahalaga, hindi ka titigil. Dahil ang bawat tamang pagpili, kahit maliit, ay hakbang palayo sa dialysis at papalapit sa mas mahaba, mas maginhawang buhay. Alalahanin mo, may mga tao pa ring umaasa sa iyo. Ang pamilya mo, ang mga apo mo, mga kaibigan mong gustong kasama ka pa sa susunod na salusalo. Kaya kung hindi para sa iyo, gawin mo ito para sa kanila rin. At kung ikaw ay isang senior na matagal nang nagpapagamot, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Hindi kailanman huli ang simula. Ang tamang pag-aalaga sa katawan ay pwedeng magsimula kahit kailan basta desidido ka. Ngayong natapos mo na ang buong video na ito, alam ko na may natutunan ka. At ang tanong ko ngayon, anong unang hakbang ang kaya mong simulan bukas? Bawasan mo ba ang prito? Magbaon ka ba ng saging sa halip na soft drinks? O baka uminom ka lang muna ng tubig bago mag-almusal? Kahit ano pa iyan, simulan mo. Dahil hindi mo kailangang hintayin pang lumala ang kalagayan mo para kumilos. At kung gusto mong makatulong sa iba, ipasa mo rin ang kaalamang ito. Isang pag-click lang ng video na ito ng isang kapwa senior ay pwedeng magligtas ng kidneys niya. Ang tunay na malasakit ay hindi lang nasusukat sa bigay. Minsan, nasa pag-share ng tamang impormasyon ito. Comment done kung natapos mo ang buong video at handa ka nang baguhin ang iyong pagkain para sa mas malusog na kidneys. At kung may kakilala kang senior na pwedeng makinabang sa video na ito, pwede mo ring ibahagi sa kanya. Baka ito na ang simula ng mas malusog niyang routine.
At syempre, smash that subscribe button kung gusto mong patuloy na makatanggap ng tips tungkol sa senior health, kidney care at tamang pagkain. Dahil ang buhay mo mahalaga at deserve mong mabuhay ng may lakas at sigla kahit lampas 60 na.